Isang magandang hapon po sa inyong lahat at lalo na sa ating mga bisita mula sa bayan ng Aliaga sa probinsya ng Nueva Ecija. At nais ko na rin pong samantalahin ang pagkakataong ito upang pasalamatan si Father Franz at kayo na mga taga-parokya ng Nuestra Señora de las Saleras sa pagkakataon na ibinigay nyo sa Manila Cathedral na manatili ang orihinal na imahen dito sa loob ng ilang araw. At ako personally ay natutuwa sapagkat na-discovery ko, natuklasan ko na meron palang ganitong titulo ang mahal na Birhen, Nuestra Señora de las Saleras, Our Lady of the Salt, Ina ng Asin. Hindi ninyo ipinagdamot ang devosyong ito. Pwede naman kayong manatili na lang sa Aliaga. Nagpakahirap pa kayo na magbiyahe ng Maynila upang dalhin ang imahen at ipakita sa amin. Hindi kayo naging madamot. Hindi katulad noong nagnakaw ng orihinal na ulo na ivory ng inyong imahen noong 1960s. Nasa na ngayon yung ulong iyon, gawa sa garing or ivory? Siguro, nasa isang bahay ng kolektor na ang tanging nakakakita ay siya na bumili noong ulo. Madamot ang taong yon. Madamot yung magnanakaw na iyon sapagkat sinarili ang imahen, ang ulo. Pero kayo, hindi kayo naging madamot. At palagay ko, yan din ang paksa ng Ebanghelyo natin. Ang mga kababayan ni Jesus sa Nazaret ay nagalit sa Kanya. Bakit siya nagalit? Hindi ba tuwan-tuwa nga sila sapagkat si Jesus ay kanilang kababayan? I'm sure nung si Father Franz ay naging pari, ang kanyang mga kababayan, ang kanyang mga kamag-anak ay tuwang-tuwa sapagkat may pari na sa pamilya. Ako, tuwang-tuwa ang mga kababayan ko sa Malabon, at least sa baryo namin, kasi naging pari ako, kababayan, kamag-anak, kaibigan, kaklase. Ganon din naman ang mga kababayan ni Jesus sa simula. Tuwang-tuwa sila sapagkat si Jesus ay taga Nazaret. Amin yan. Kaya lang ang naging problema nila ay ito. Amin yan. Amin lamang siya. Amin yan. Pero amin lamang siya. Madamot. Bakit sila nagalit? Kasi yung mga halimbawa na sinabi ni Jesus ay mga halimbawa ng mga taong tumanggap ng biyaya mula sa Diyos kahit hindi sila Hudyo. Sa dinami-dami ng mga byuda sa Israel sa panahon ni Elias, nung nagkaroon ng taggutom, si Elias ay sinugo sa isang balo sa Seraphat, sa bayan ng Sidon. Hindi Hudyo. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel, ang pinagaling ay si Naaman na isang Syrian, hindi Hudyo. Anong gustong sabihin ni Jesus sa Ebanghelyong ito? Ang gusto niya sabihin ay, ang biyaya ng Diyos hindi umaagos para lamang sa isang grupo ng tao. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa kanyang mga kababayan. Amin siya.
amin lamang siya. Ang sabi ni Jesus, hindi. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Hindi ipinagdaramot, hindi sinosolo, hindi sinasarili. Kaya sa bandang huli, gusto nilang patayin si Jesus. Ihulog sa burol. Ganon sila kadamot. Pipiliin pa nilang pumatay kesa mamigay. Madamot. At yan ang isang paalaala sa atin ng Ebanghelyo. Ang biyaya ng Diyos hindi dapat ipinagdaramot. Kayo, mga taga-Aliaga, dinala ang imahen, ang orihinal na imahen sa Maynila upang ipakilala siya sa mas maraming tao. Kahapon po, araw ng Linggo, 3 ang misa namin dito, puno lahat. Pagkatapos po ng mga misa, yung mga tao naglalapitan, nag-picture taking sa harap ng imahen. Ilan doon ang siguro first time na nakita ang imahen? Hindi ipinagdaramot ang biyaya ng Diyos. Kasi kapag ang biyaya ng Diyos ay ipinagdaramot, pwedeng bawiin ng Diyos. Kaya muli ang aking pasasalamat sa biyaya na makilala ang imaheng ito. At pasasalamat sa inyo na nagdala dito ng imahen. Nawa, mas lalo kayong pagpalain dahil hindi kayo maramot. Amen.